Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at bukas. Ihatid sa atin yan ni Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Magandang gabi sa iyo, Amor. Yes, magandang gabi Sir George, magandang gabi Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po makakaapekto ang easterlies o yung hangin sa silangan, partikular na dito po yan sa may Eastern Visayas. So kasama po dito ang Samar at ang Leyte provinces. Mapapansin po natin na nawala na po sa ating forecast yung trough na low pressure area na umira dito sa ating bansa nitong mga nakalipas sa araw. Ayon po sa Pag-asa, wala na po ito ngayon at patuloy po tayo magbabantay sa mga susunod pang mga araw. Ayon kay Mr. Ner Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa, within 2 to 3 days wala pa namang inaasahang bagyo na makakaapekto dito yan sa ating bansa. Pero posibleng may mabuo pa rin dahil this January nga po inaasahan po natin na meron pong 0 to 1 tropical cyclone o bagyo na papasok dito yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Para po sa magiging lagay ng ating panahon, asahan po ang maulang panahon dito sa may Bicol region at maging dito po yan sa may Eastern Visayas. Sa katunayan, ayon nga po sa Pag-asa, magkakaroon po kayo ng maulap na kalitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa atin sa Metro Manila, pati rin po sa may Cagayan Valley, Ilocos, pati rin po dito sa may Cordillera, hanggang dito po sa may Central Luzon, magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains lamang. At para naman po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po ang generally fair weather, pero posible pa rin ang pagkakaroon ng bulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa dakong hapon o gabi. Nito mga nakarang araw, laman po ng aming mga balita sa Panahon TV ang pagkakaroon ng quadrantid meteor shower. Ito po ay aktibo mula noong January 1 at magpapatuloy yan hanggang sa January 7. Ayon po sa Pag-asa, ang peak night po nito ay kahapon, yan po ay January 3 at nagpatuloy po yan hanggang kaninang madaling araw, January 4, 2014. Kanina nakapanayam ko po si Mr. Ed Lagok na weather observer ng Pag-asa at ayon po sa kanya, successful naman po ang quadrantid meteor shower. Nagsimula maobserbahan ng mga meteors bandang 1:56 a.m. hanggang 4 ng madaling araw at nakapagtala po sila ng 11 meteors or falling stars. At maiba naman po tayo, alam nyo ba na ngayon January 4, 2014, ang Earth ay nasa perihelion o punto kung saan ang ating mundo ay nasa pinakamalapit na distance sa ating sun o araw. Kabaliktaran po nito ang aphelion na kung saan naman ang planet ay nasa pinakamalayong distance sa ating araw. Sa perihelion, ito po yung bahagi ng taon na ang sun ay mas malaki sa paningin at mas marami pong radiation ang natatanggap ng ating mundo mula po yan sa araw o sa sun. At yan nga po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan nyo po ang susunod naming update. Mamayang 8 p.m. dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Nakasama nyo po sa The Weekend News. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi, balik sa inyo, Sir George. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.